Nag-aayos na nga ako ng gamit ko para makauwi na ako. At dahil day off ko nga kinabukasan, nagpunta muna ako ng grocery para bumili ng mga laman ng ref. Nanginginig nga ako niyan kasi ang lamig-lamig na dito sa labas. Dito na nga ako nagpunta sa supermarket na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Dito na ako sa may basement dumaan kasi medyo malapit to sa akin kaysa dun sa main entrance. Pero mamaya pagpalabas na ako, dun na ako sa main entrance kasi mas malapit naman dun yung bahay namin. Maraming ang supermarket ang malapit dito sa bahay namin kaya hindi kami nahihirapan kapag may mga importante kaming kailangan. Kumuha na nga ako nitong pushcart para kunwari marami tayong bibilhin. Pero ito lang palang mga bibilhin ko. Kumuha ako ng frozen vegetables, carrots, baguio beans, cauliflower, tsaka yung mga mixed berries. Buy one take one kasi yung mixed berries kaya kumuha na ako. Kumuha na din pala ako nitong lumpia wrapper kasi yung toge na binabad ni Cupboards pwede na siyang gawing lumpia. At sabi nga niya gagawin niya nga daw bukas. Kumuha na din ako nitong olive oil kasi naubusan na ako. Tapos kumuha na rin ako nitong tuna para kapag nagmamadali ako, at least itong tuna madali na lang siyang lutuin. Minsan kasi nalilate na akong magising kaya hindi na ako nakakapagluto minsan ng baon ko. Andito na nga pala ako sa counter para magbayad. Pagdating ko nga ng bahay, dumiretso na lang agad ako dito sa kusina para ilagay yung mga pinamili ko. Medyo mabigat nga at nahirapan din akong magbuhat. Pagkatapos kong magbihis, inayos ko din muna itong mga nilabhan namin. Darating kasi yung pamangkin ko niyan at lilinisan ko tong kwarto. Medyo maalikabok na din kasi. Pagkatapos ko ngang maglinis, gumawa muna ako nitong avocado milkshake kasi ito na lang yung ginawa kong dinner. Kaso nga lang hindi ko nagustuhan ang lasa niyan kasi nilagyan ko din siya ng yogurt. Ang pangit pala ng lasa pag nilagyan ng yogurt. Kinabukasan, medyo late na nga din akong nagising. Day off ko kasi kaya gusto ko mahaba din ang tulog ko. Paggising ko nga, yung isa naman nandun na pala nakaharap sa kanyang nilalaro. Tapos na nga ako magpapawis niyan at mamula-mula pa nga yung mukha ko dahil sa pagod. Pagkatapos ko nga pagpawisan, naisip ko na maglinis muna dito sa kusina. Sabi ko kasi kagabi sa sarili ko, magdi-deep cleaning ako ngayon kasi nga day off ko naman. Kailangan ko na nga talagang mag-deep cleaning dito sa kusina kasi may mga ipis na gumagapang. Brinash ko nga yung mga sulok-sulok niya tsaka itong mga simento. Kasi talaga kapag madali ang luto, hindi mo talaga maiiwasan yung mga may kumakalat-kalat at natatapon-tapon. Pinunasan ko na nga din tong pader kasi baka magpansya at puti pa naman. Isa din kasi sa mga nagustuhan ko dito sa bahay ay yung kulay niya. Parang napakaaliwalas kasi tignan kapag puti yung nakikita mo. Kaya nung nakita namin, hindi na kami nagdalawang isip kaya kinuha na namin agad. Lah, anong ginagawa niyan? Nagko-concert mag-isa? Pagkatapos ko nga mag-concert sa kwarto, ay naglinis pala. Tinulungan ko na din si Cupboards magbalot nitong lumpia. Medyo gutom na din kasi kami niyan kaya tinulungan ko na siyang magbalot para mapadali. Akala nga namin konti lang magagawa namin kasi sabi ko lakayan na niya yung gawa. Yung parang tigli 5 pisong lumpia na mabibili mo sa Baywalk. Ang sarap talaga magtambay doon sa may Lingayen Baywalk. Tapos may kinakain kang mga barbecue, mga lumpia, mga isaw. Tapos makikita mo pa yung sunset. Diyos ko dahil parang gusto ko na talaga ulit umuwi. Kaya lang wag muna kasi hindi pa kaya ng budget. Tsaka napakamahal kasi ng pamasahe from Oman to Pinas. Sagot naman ng company ang ticket pero yung syempre pagpapaalam mo sa boss mo napakahirap. Tsaka wala kasing papalit sa akin kaya ang hirap magbakasyon. Naka-20 nga kaming piraso dito sa ginagawa naming lumpia. I-upload ko na lang sa susunod na vlog kung paano ginawa ni Cupboards tong lumpiang toge. Ito na nga yung binalot namin at ready na siyang iprito. Kakain na nga din kami. Kain tayo! So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat ulit sa panonood.